kagabi, naglilista ako ng kung saan na nakalagay yung mga pera ko. O, di ba? Ever since, wala tayong fixed income, so commission basis as life planner. So, sabi ko, saan na kaya nakalagay yung mga savings ko? Kaya siguro naisip ko na very beneficial rin para sa mga viewers natin na mapakinggan. Saan ba natin nilalagay yun? At gusto ko rin malaman na ikaw, saan mo rin nilalagay siya? So, nung nag-start kasi ako mag-work, nung nagpasok ko ng corporate, di fixed yung income ko. So, naka-spreadsheet pa ako niyan. Naka-spreadsheet na nakalagay yung income. Tapos may mga iba't iba akong sideline nun eh. Nakalagay kung ano yung source of income ko. Corporate, yung side hustle 1, side hustle 2, tapos meron separate na tab yung kung saan sila napupunta. Meron dyan yung pang-retirement, yung meron dyan yung stocks, mutual funds, mga ganyan, mga G-Invest, crypto. Yun yung mga na-try ko personally. Saka, mga non-paper assets, ganyan. Tapos, overall, for me, yung investment talaga before is for retirement. Retirement lang yung nasa mind ko na reason ba't ako mag-i-invest. Ilang taon ka nun? Nag-work ako 2020, 22 ako nun. 2021, 23. 23. Tapos 6 years later? 6 years later, wala na kasi ako sa corporate. So, hindi na siya fixed. Ang problem talaga sa akin, personally, is kawalan ng system. Kaya hindi siya naging ganun ka-consistent. Kasi ako mismo yung nagmamano-mano na lalagay dito, lalagay dito, lalagay dito. So, isa sa naka-help sa akin na masustain yun. Kasi ngayon naman, about in retirement, naka-help sa akin nung kumuha ko ng VUL. Kasi nasa isip ko, fixed bill ko siya every month. So, yun yung nag-work for me na pag alam ko na kailangan ko talaga siyang bayaran. Kaya, kailangan kong parang kapag sa kuryente, pag daw nagbayad, mapuputulan. No, dahil yun yung mindset ko doon, nakip ko siya na since nung nag-25 ako, yun yung gift ko sa sarili ko. Kumuha ko ng VUL, pandagdag retirement fund ko. So, until now, 27 ako. So, 2 years na-sustain ko siya. Unlike before, yung mga nasimulan ko, then MP2, ikaw yung maglalagay. So, minsan hindi ako nakakapaglagay. Yun yung challenge sa akin before. So parang ngayon may VUL ka, tapos may MP2, Pag-ibig MP2. Yung Pag-ibig MP2, ayun pala, yung ilang mga investment ko before, like crypto, yung crypto ganyan. Meron na ako na panggamitan na nag-crypto sa 2021, tapos noong 2024, nagkaroon ako ng opportunity pumunta sa ibang bansa to train sa isang digital marketing training. Kailangan ko agad, na-invite lang ako within few days before lumipad. Kailangan ko agad ng extra money that time. Wala pa akong ganun travel fund or anything. Pero alam ko, meron akong money nilagay sa crypto. Pag-check ko, ay, dumoble! Wow. So, yun na yung katas sa aking crypto. Yan, nakapunta ako ng Malaysia. Wala na akong crypto, pero at least may ROI ako dun. May testimonial. Ganda, no? Ako rin kasi nag-try lang din ako na mag-crypto. Nung umpisa ayoko rin i-try kasi nga very risky. Tapos parang syempre, hindi ka rin nag-i-invest or nag-save sa mga investment instruments or vehicles na hindi ka naniniwala. So ayoko rin maglagay before. Pero nung sinubukan ko, sabi kasi ilagay mo lang. Wag mo tingnan kung up and down. Tapos may mga time na tiningnan ko, yung total ng 7,000, naging 10,000. Na-excite ako noon, all of a sudden, naisipan ko, i-withdrawin ko. Para at least gain ko na yun. So yung 7,000 ko, naging 10,000. But hindi naman laging ganun, no? May mga time, konti lang ang increase. May mga time talagang down siya. Pero ako naman, yung sa crypto ko, play money ko lang siya. Extra money ka na na pwedeng kumita, pwedeng hindi. Pero masubukan lang yung mga different instruments. Depende sa sa gusto mo. Pero mas maganda pa rin talaga na may goal ka kung bakit ka nag-i-invest sa crypto. Yun yung akin naman. Kaya siguro withdraw ko siya. Kasi wala akong specific goal. Kaya hindi ako nag-stay longer na saka yung withdrawin siya. Pero ngayon, meron pa rin ako. Yung nilagay nyo po doon is hindi yung retirement fund nyo. Hindi siya yung crucial na fund. Yes. Extra lang talaga for you to be able to try it. Kasi syempre may mga narinig ka about sa mga ganyan-ganyan. So ikaw,
sige, patry lang din. Oo, Pero tinry ko lang. Kaya yung money na yung 7,000 na initial na nilagay nyo, hindi naman talaga siya na may purpose or ano. Pero okay lang sa'yo if ever na mawala yun. That time, di ba po? Oo. Or play money lang din. Pero na dahil nag-game, kuha agad. At Oo. least wala na makakuha nung 10K. Kaya nga. So doon ko masabi na na hindi mo malalaman unless subukan mo. So nung umpisa hindi ako naniniwala doon, pero nung nag-create lang ako ng system na every month maglagay akong 500, 1,000 doon, every 15, so kung 15, 30 ang sweldo mo, maglagay ka doon. Tapos pwede mong gawin siguro ang next level ko na maglagay ako na ang goal ko sana na pangbili ko ng Christmas gifts, example. So parang kung high and low, siguro pag low, edi withdrawing ko lang yung kung ano yung wag lahat, pambili talaga nung Christmas gifts para may purpose. And then may kalahati pa na may opportunity na mag-earn. Yun. So kasi nga bangat naman na mag-save ka lang doon tapos wala lang purpose. Diba? So para siguro ma-motivate ako to grow even more kapag merong i-reach na goal. Kung bakit ka magtatabi.